Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dinesisyonan ng impeachment court na ipasubpina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Well, pinayagan nga ng Senate Impeachment Court na makapagpalabas ng subpoena para makuha ng prosekusyon yung mga ebidensya na gagamitin nila sa Article 2 kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman nitong si Vice President Sara Duterte. Mel, yan ay yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, pati na yung sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio para sa mga taong 2007 hanggang taong 2021 tulad ng hinihingi ng prosecution. Ayon sa Senate Impeachment Court, hindi maihihiwalay ang mga bank accounts ng mga mag-asawa katulad nitong sina Vice President Duterte. Pero mga peso accounts lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpoena dahil kailangan ng pagpayag o consent ng depositor para mabuksan kung mga foreign bank accounts ito. Kasama rin sa mga pinapasubpina ng korte ang bank accounts ng 19 na iba pang mga kumpanya at ng kumpanyang Carpio Lawyers. Bukod sa bank records ng mag-asawa ay pinayagan din ng korte ang subpina sa mga record ng umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Pinapasubpina rin ng korte ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax returns ni Vice President Duterte at ng kanyang umano'y mga negosyo sa July 30. Ang deadline ng korte para maisumite ang mga dokumentong ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon na makapagpapatunay na may umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang bise, bagay na lampas daw sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang maging vice-presidente siya na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon naman sa Korte, Mel, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena, hindi otomatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sa Korte na i-exclude o wag isama ang mga ebidensyang ito oras na dumating na sa Article 2 ang prosecution. Narito ang pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Mel, bagaman humingi na ngayon pa lamang yung prosekusyong subpoena para sa mga dokumentong yan, mga ebidensya na yan, matagal pa natin makikita yan na ipasok dito sa korte dahil Article 2 pa yan, pang-apat, pandulo doon sa presentasyon ng prosecution sa kanilang articles of impeachment. Kanina nakausap natin si Atty. Michael Powad, abogado ng Vice-Presidente. Wala pa silang plano kung iaakyat nila ang desisyong ito ng Senate Impeachment Court sa Supreme Court. Ngayon sa BIR, nakita na natin to, Corona Impeachment Trial. Ang mangyayari ngayon, hihingi ng permiso ang BIR Commissioner sa Presidente para bigyan ng otorisasyon na buksan itong mga BIR records nitong si Vice President Duterte at ng kanyang asawa at ng mga umano'y negosyo niya, Mel. Joseph, ang sabi mo nga sa report mo kanina, no, subpoena pa lang yan, yung desisyon, ano, ha? At ibang usapin yung kung tatanggapin bang ebidensya ang mga records na yan. Meron bang proseso na pagdaraanan para matanggap ito bilang ebidensya? Correct. Mel, sinabi na nila yan sa kanilang answer pa lamang, no? Dito sa Senate Impeachment Court. Ang position kasi nila, Mel, dyan ay hindi kasama yan. Hindi yan isinama dun sa dalawang complaints, impeachment complaints, yung sa Balaan Cabrera. Hindi nyo naman sinabi na may mga AMLAC records, mga ganyan. Nakuha nyo na lamang yan during the House Committee on Justice. Ang bottom line, ang sabi ng defense, hindi nyo yan nakuha dati, hindi yan kasama. So therefore, pagdating natin, Article 2, presentasyon, sasabihin ng prosecution, ito po yung ebidensya, BIR records, AMLAC. Ang sasabihin ng defense, oy, hindi kasali yan sa original, dapat hindi isali yan. So ganun yung mangyayari
Pero matagal pa tayo, Mel. Article 4 bukas or this week, Article 1, number 2 pa lang tayo dun sa presentation ng evidence nila, Mel. Sabi mo nga yan kanina, pero teka, bago itong desisyon na i-grant yung subpoena, parang nagkaroon pa ng mahabang diskusyon, di ba? Tungkol dyan sa aligasyong, sabi, fishing expedition laban sa prosecution. Na-resolve ba ito, Joseph? Paano? Same reasoning din, Mel. Ang sinasabi, ang laging sasabihin ng defense ever since ay wala naman yung mga Cabrera and Zabala na complaints na sinabi ng mga ganitong mga ebidensya. Nakuha na lamang yan, according to the defense, na ebidensya during dun sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kaya sinabi nila fishing expedition. Ang sabi naman ng korte, sige, buksan na lang, tingnan na lang natin. Anyway, nakaspecify naman yung mga kailangang gawin o kailangang makita at pinapakuha ng prosecution. So, kunin na lang and then let's discuss kung pwede yung isama as evidence pag dumating na yung panahon na pag-uusapan na natin yung Article 2, Mel. Ito pa isa, Joseph. Bakit peso account lang? Bakit hindi kasama yung dollar? Meron bang ganon sa batas, Joseph? Yeah. Yes, Article 6426, kung tama yung binigay ni Atty. Tongol. Nakita na natin to dati kay sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Pag foreign accounts, Mel, kailangan ng consent noong may-ari o yung depositor. Kailangan na sabihin niya, sige, buksan nyo. Ginawa naman yon dati ni Chief Justice Corona, nag-waiver siya. But this time, ang sabi ng Senate Impeachment Court, Presiding Officer Chisa Escudero, hindi yan sisama sa subpoena kasi kailangan ng consent. So yun lang, 6426 dapat may consent o may permiso o pinapayagan ng depositor na pabuksan yung dollar accounts. Context lang, Mel, kaya may dollar accounts kasi yung report ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, bukod sa peso accounts, meron din na mga transaksyon na dolyar, allegedly, at tinota lang into peso ng AMLAC. So kaya meron tayong nakita doon na bakit mayroon ng foreign accounts na issue. So yun yung context nun, Mel. Maraming salamat sa iyong paglilinaw, Joseph Morong.